Again, following the last manifestation of our colleague Congressman Adjong, that we want to specify na we're not running after the vloggers kasi that's a new industry, di ba? And it's a tool also to inform the public, no, of important information, especially in relation to, say, politika, economics. We're only going to run after the purveyors of fake news. Yung fake news, no, especially those that issue statements that are libelous, slanderous. Alam naman po natin yan. I'm glad that we have vloggers here. Now, if I may ask our vloggers who are present here today, which I asked the same question earlier kay Ms. Malutiki. Tinanong ko siya kanina kung kinakailangan ba tayo ay magkaroon ng isang regulatory policy or framework dito sa paggamit ng social media platform. At ang sagot niya, if I'm not mistaken, ang sagot po ni Malu Tikia kanina ay dapat. In fact, we can use the best practices abroad, ika nga, di ba? Yun ang ano. And we will definitely use that as our basis in crafting legislation as a product of this committee hearing. Now, we have three other vloggers present today. I remember si Mr. Mark, no? Mr. Mark, I will ask you the same question. Ikaw ba ay naniniwala na dapat ang social media sa Pilipinas o yung vlogging o vloggers dapat magkaroon ng code of conduct or regulatory policy sa paggamit ng social media platforms? Sa akin po, kailangan balansehin yung right to free speech and yung possible na pag-abuse nito kung saan nakakasobrang sakit ka na ng tao, libelous na, o hindi kaya tinatraidor mo na yung bansa. With that being said, sa akin po, ang tingin ko, kailangan hiwa-hiwalay po separate na usapan para sa AI, kasi po ibang problema po yung sa AI, dun pa lang ang dami na tayong magiging problema in the future. Tapos ibang usapan kapag yung vlogger naman ay being used by a foreign as a foreign agent or a foreign country. So pwede pong ihiwa-hiwalay po na ganun para at least we could solve yung pong mga malalaking problema na yon. But generally, that is a policy or a regulatory policy na dapat meron tayo. Yes po. Sa ngayon ba, wala tayo niyan? Wala po. And there is a necessity. Yes po. For for AI, tapos pagdating po sa mga foreign agents, wala po. Sige, okay. Thank you, Mr. Mark, kasi yun din ang sagot ni Ms. Malu kanina. Now, I'd like to ask Attorney Ricky. No? Attorney Ricky, do you also believe that there must be a regulatory policy in the use of the social media platforms in the country? Yes po, Mr. Chair, Honorable Congressman Ace Barbers. Kailangan, pero po, ako, hindi na dapat amendment siya sa Cybercrime Prevention Act. Kasi kapag dun kasi sa Cybercrime Prevention Act, yung sinabi ko kanina na landmark case ng Dicini versus Secretary of Justice, kinonfront na ng Supreme Court yung issue na yan, at ang desisyon ng Supreme Court, hindi talaga talagang mababiolate ang freedom of expression kapag renegulate. Kaya, ang maganda siguro, hindi na siya as freedom of expression. Dapat separate law talaga regarding proliferation of troll farms. Okay. Mas doon yung, hindi na siya sa... Kasi ang troll farms, hindi naman freedom of expression yan So yun yung crime, yung pag-maintain ng troll farms na nagpo-proliferate ng fake news. To laymanize it, attorney, yung troll farms, parang isang sindikato. Yes po, Mr. Chair. Diba? Na ito ay mga bayaran na ang layunin ay manirang puri o hindi kaya ay what do you call that? Yung to discredit, no? To discredit maybe a person, an organization, or public figures. Tama? Yes po, Mr. Chair. Saka, i-relate na din na yan ay conspiracy, parang sindikato na yan, maraming involved dyan. So, hindi siya freedom of expression.
Hindi siya freedom of expression case or law. Tungkol talaga siya sa... Kasi kung dito, kasi, yung kasing Disini, talagang freedom of expression case yung niresolve doon. So pagka freedom of expression, by jurisprudence ng Supreme Court ngayon, ano pa siya malaki pa yung bias niya towards yung freedom of expression. Pero kung separate na law talaga, hindi lang amendment ng Cybercrime Prevention Act. Talagang yung parang sindikato na yung mga troll farms na yan, fake news. Okay. Sige po. The gentleman beside you is also a vlogger, no? I'm sorry I didn't get your name, Ross sir. Del Rosario po. Ross, no? Sir Ross, ikaw, ganun din ang iyong paniwala, no? Yes, sir. I agree po. Meron dapat regulation. Pero dapat crowdsource nga po. Dapat within the community ng mga vloggers. Within the community. Opo. So, sa punto naman ng itong ano ba to, yung pagkalat, no, yung as a post is made, no, by someone, and then this post is libelous, kunyari, or slanderous, tapos shinare ng mga kasama niya sa sinasabi ni Attorney Ricky na membro ng sindikato, yung troll farm, no. So sila ba'y dapat managot? Parang hindi po kasi parang na-misinform lang sila eh. Okay. So, naging influential yung nag-post. So, akala nila totoo. So, they reshared it. So, parang hindi po siya directly, parang na-misinform nga po sila dahil akala nila totoo. Dahil probably popular siya o celebrity or influential din. So, naapektuhan lang po sila. Parang naging very influential yung nag-share. Ay, nag-post. Okay. So parang hindi po sila directly dapat parusahan. I'd like to ask also our resource persons, yung ating mga vloggers. You're familiar with the video na pinapakalat, no? Yung fake video where apparently our president is using drugs, no? So, anong ikaw, Miss Malutikia, what can you say about that video? Sir, I did not share the video. No, but I'm just asking your opinion. Ano ba? Is that kasi marami nang nagsasabi na these are manipulated, these are AI generated, these are deepfakes. And you agree with those findings, correct? I held judgment for the simple reason that I haven't seen any documentation on the claim. So you haven't seen the video? I have seen the video, And but I chose not to share it for the simple reason that I haven't seen any authentication. so you have reservations. Yes. And I'm glad that you don't share something that you do not verify or validate. Sana ganyan po lahat ng vloggers, di ba? Kasi it seems that it's not the norm, no, of the vloggers. If they see a post and then somebody else will tell them to share this post, they will start sharing it. I agree, sir, but you also need to contextualize that there are bloggers who are there to earn, so not necessarily having the experience. So I have been in politics for, as I said, 30 years, so I know. Yeah, I've known you since the early 90s. Diba? So I know which one is hala and which one is shareable. So. Yeah, well, that's why I said I'm glad that you're that kind of a social media user, no? Sir, it's very hard because when you see everyone sharing and then your followers are asking, why are you not sharing it? So there are times I've learned, since I've been bashed so many times, I've learned not to react. Early on, at the start of Facebook, I was reacting left and right. Well, I'm happy to hear that because isa kang matalinong vlogger. Hindi kagaya ng ibang mga vlogger na walang ginawa yun, kundi mag-share, magmura, manira, at kung ano-ano pang iniimbento, di ba? Yes, Mr. Mark, what can you say about that video naman? Gusto ko lang din pong idagdag marami po tayong kababayan at kahit yung mga vloggers, hindi naman po sila
tanga na hindi nila ma-distinguish ano yung fake news sa hindi. Ang problema po, kahit na merong pagdududa sa kanila kung totoo o hindi, if the video serves their narrative, if the post serves nung naratibo nila, if it supports the candidate na gusto nila, they will still share it. Nasa ganun na po tayong stage eh. Kahit But are you telling us that itong mga ganitong klaseng vloggers do not know the limitations of the freedom of expression or freedom of speech? the thing is kasi po, there are gray areas eh. Merong mga videos na pwedeng 70% true, 30% not true. So kahit maliit lang yung porsyento na chance na magkatotoo, sinishare pa rin. Tapos pwedeng patanong, totoo kaya ito? Share, ganun.